Ngayong araw, samahan niyo na naman ako magluto ng adobong sitaw. Dapat pala ang lulutuin ko ngayon is whole chicken. Kaso sabi ng asawa ko, wag daw laging meat. Kasi nga daw, baka daw magkakasakit kami sa bato. Kaya ayan, kung ano na lang meron, yun na lang din ang niluto ko. Si Iman kasi hindi kasi siya mahilig sa gulay talaga. Hindi ko rin naman siya pinipilit na kumain kung ayaw niya. Kasi dati, ganon din naman ako. Hindi ako kumakain ng mga kahit anong gulay, lalo na yung ampalaya. Hindi mo talaga ako mapapakain noon. Naalala ko pa nga dati nung nalaman ni Papa na hindi kami kumakain noon. Pinipilit niya kaming kumain. Kaya habang kumakain kami noon, ako naalala ko habang kumakain ako, umiiyak ako kasi nga daw, pag hindi ko daw naubos yung sa plato ko, is papaluin daw ako. Pero alam ko, para sa amin naman yun. Siguro ganun lang yung way niya. Pero nasabi ko noon, pag magkakaanak ako, kung may mga bagay siyang hindi gusto or kakainin, hindi ko siya pipilitin. Hindi naman mapilit ang isang bagay or yung isang tao. Sana all. Naranasan ko na kasing namilit at iniwan. Pero ngayon, kahit anong klase ng gulay pa yan, kinakain ko na. Kahit nga yung asawa ko minsan, sabi niya sa akin, dapat pilitin ko daw si Iman kumain ng gulay kasi nga daw wala na siyang nutrients sa mga kinakain niya. Kaya minsan, pag ako nagluluto, pinapasarap ko talaga para sa kanya kasi may mga time kahit ayaw niya, kung na-feel niya na masarap, tumitikim naman siya. Lalo na pag ako yung nagluluto. Pero si Hana at Gianna, walang pili yun. Basta makain, kakainin nun, walang mapait sa kanila. Yun ang maganda kina Gianna at Hana kasi hindi mo na problemahin kung anong uulamin or kakainin nila. Kasi kung anong kinakain namin, yun lang din ang kinakain nila. At si Iman din naman, hindi naman siya problema. Kung wala siyang gana or hindi niya gusto yung ulam, hindi naman siya namimilit kung anong gusto niyang ulam. Pero makikita mo, hindi masarap yung kain niya. Hindi tulad ng gustong-gusto niya, tulad nung kahapon, nung niluto kong seafood. Mga 3 plato yata siya. Malalaman mo naman talaga kung gusto niya yung isang ulam. Siguro mga ilang beses kumain sa isang araw, mga 4 na beses yata kumain sa isang araw. Sabi niya pa nga kahapon, happy daw siya. Sabi ko, bakit ka happy? Kasi masarap daw yung ulam. Kaya minsan, pag nagluluto ako, iniisip ko yung gusto ng lahat. Pero may mga times din niluluto ko na ayaw niya, like mga sopas. Hindi din yun kumakain ng ganon. Tapos ngayon pala, habang nagluluto ako, sinabi niya, is mauna na siyang kakain kasi may luto na nga daw na prito. Sabi ko, hintayin mo yung gulay na adobo. Bago daw sana siya maligo. Sabi ko, tikman mo lang. Ditong part pala, pinakita ko muna sa asawa ko kasi may bumibili. After prito pala, syempre tinanggal ko muna yung oil at saka sinunod ko na din yung sahog. Pinirito ko muna pala siya para at least mauna siyang maluto. At nung medyo luto na siya, sinet aside ko lang siya tapos ginisa ko na din yung sibuyas at saka bawang. At nung lumabas na yung aroma ng sibuyas at bawang, minix ko na din yung chicken. Nilagyan ng paminta, then oyster sauce, konting toyo, bago ko nilagay yung gulay. Then, mix well na lang para makuha yung sahog niya sa baba. Then, tinakpan ko na rin para mas maluto siya. Mas madali pala siyang maluto. Then, nag-add din ako ng half cup na water or half glass of water. Then, suka. Kahit anong klase naman na ng suka. Then, nag-add din ako ng konting sugar. Konting-konti lang naman siya. Then, ayan, luto na. Nagluto na din pala yung asawa ko. Ewan ko ano yung niluto niya. Parang pinikpikan din yata. Basta ulam niya. Tapos ko palang nagluto. Ayan, nilinisan ko na yung pinaglutuan. Yan kasi talaga yung turo sa akin ng stepmom ko dati. Pagkatapos daw magluto or pinaggamitan, dapat daw
linisan. Yan ang isa sa pinakamagandang nakuha ko or natutunan ko doon sa stepmother ko. Pero pumanaw na siya ngayon. Kaya kahit asawa ko, pag nagluluto na hindi naglilinis, pinapagalitan ko talaga siya. Akala ko noon yung stepmother ko na yon, noon yun na, akala ko noon apaka-stricta at maselan niya. Pag tumatanda ka na, doon mo marirealize yung mga tinuro nila pala is para naman sa'yo yun. At naalala ko pa noon, after nila maghiwalay ni Papa, nagkita pa kami. Umiiyak siya sa akin, sabi niya, kung maldita daw siya or pinagmalditahan niya kami, is para sa amin naman yun. May time din naman darating na marirealize din namin daw na lahat ng tinuro niya is para sa amin yun. Kaya ngayon, nung nagkaedad na nga ako at nagkaroon ng maraming anak, ngayon na-realize ko totoo talaga yung mga sinasabi niya. Masasabi ko sa lahat ng napagdaanan kong stepmom, siya yung pinaka the best. Kahit alam ko siya yung pinaka maldita noon. Kaya totoo talaga. Ang isang magulang, hindi yan magagalit kung hindi concerned sa'yo. Or isang tao, kahit isang tao, hindi mo kaano-ano, kinorek ka niya kung alam niyang hindi tama yung ginagawa mo. Dapat appreciate mo yun. Kasi syempre, tayo, di naman natin nakikita yung kamalian natin eh. Nakikita natin sa ibang tao. At sila din yung nakakakita sa'yo. Kaya kung pumili ka ng kaibigan na iko-correct yung mga kamalian mo, hindi yung itutolerate yung kagustuhan mo. Kasi naniniwala ako, kung tunay kaibigan, itatama yung mga kamalian mo. Kaya kahit tayo, minsan akala natin matanda na tayo, alam na natin yung tama at mali. No. May mga times din talaga kahit alam natin, nakakalimutan natin. Kaya mas maganda talaga magkaroon ng kaibigan yung nandyan at kokorek sa'yo nga. At ako, thankful naman na ako. Yan si Iman, minsan pag may mga mali akong ginagawa, like minsan madali ako magalit, nandyan si Iman naman. At syempre, yung asawa ko, nandyan din naman para sa akin. At nandito lang din ako para sa kanila.